Pangunahing issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Panawagan ni Senator Robin Padilla. Okay. Isa to sa mga ina-idol ko na senator, si at sa pagiging artista din, napakagaling nito. Napakatapang na senator. Ginoong Tagapangulo, sa puntong ito ay isa lamang po ang ating kahilingan para kay Pastor Apollo Kibuloy. Iyon ay mabigyan lamang natin, hindi po ng kapalit, kundi ng karampatang pagtrato ang naging serbisyo naman po ni Pastor sa ating bayan. Dagdag pa po nito, binibigyan pansin din natin ang mga banta sa personal na kaligtasan ni Pastor. Kahit naman po sino na nakararanas ng banta sa kanyang buhay, ay pipiliin ang pag-iingat sa paglabas sa pagpublikong lugar. Kailinsabay, paborito ang anunsyo ng Estados Unidos sa paghahain ng sakdal laban sa kanya. Natural lamang po na ingatan ng isang tao ang kanyang sarili kung nakakadama siya ng pag-atake mula sa iba't ibang puwersa at panig. Bilang paglilinaw, hindi po niya tinatalikuran ang obligasyong sagutin ang mga paratang sa kanya. Ang nais po niya ay sagutin ito sa tamang espasyo kung saan matatamo niya ang isang patas na pagdinig at paggalang sa kanyang karapatan sa due process. Higit sa lahat po, Ginoong Tagapangulo, ang akusasyon po laban kay Pastor ay nasa bakuran na ng kagawaran ng hustisya na kanilang isilasampa sa naaayong korte. Hindi na po magkakaroon ng saysay ang ating pagdinig sapagkat nasa kamay na po ito ng hudikatura. Nasa kanila po ang kapangyarihan upang magpataw ng desisyon at kung sino po ang inosente at kung sino po ang nagkasala. Hindi na rin po siguro kakailanganin pa na magkaroon ng hiwalay pang pag-uusisa ang dalawang sangay ng lehislatura sa mataas at malaking kapulungan na dagdag sa sinasagawa ng ehekutibo sa pamamagitan ng kagawaran ng hustisya. Masyado na pong sa palagay ko ay magastos ito. Bilang pangwakas po, nais ko pong ihayag sa opisyal na record ang ating kahilingan. Ang mabigyan po ng konsiderasyon ang hiling ni Pastor laban sa contempt order ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at mabigyan ng daan ang pagpapalabas po ng show cause order kay Pastor sa susunod na pagdinig. Former presidential advisor Okay, grabe yun. Ganda nung sinabi ni Senator Robin eh. Bakit ba ayaw pagbigyan to ni Risa? Ay, Risa! Ma'am Risa, baka naman. Ma'am Risa. Alam nyo kasi, kahit di naman po ako sa sa kalagayan ni Pastor Apollo Kibuloy, pag nalalaman kong may hudyat ng masamang pangitain sa buhay ko, hindi ko rin hindi rin ako papayag basta-basta na ganito eh. No? Sino ba naman, 'di ba? Na nababalitaan mo na may banta sa buhay mo, tapos lulusob ka na lang basta-basta doon, tapos diyan pa sa Senado. Ayun yung katanungan din eh. Ito marami pa ring tanga at bobo na hindi makaintindi, no? Kasi porket ganito nagre-reaction kami about kay Pastor Kibuloy. Sinasabihan kami, pinoprotektahan nyo yung ganito ganito. Alam nyo, kung talagang may kaso siya Pastor Kibuloy, bakit ayaw nyo sundin yung kahilingan niya? Bakit ganyo kasi talaga sa Senado? Ba't pwede naman, diba, kung saan dapat kung saan dapat karapat dapat na
pagdiskusyonan niyang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, doon niyo dalhin. Pero bakit gano'n? Ba't pinagpipilitan niya sa Senado? Kasi para madiin agad, para walang kawala. Alam ko naman, alam na natin yun eh. Yung ibang mga vlogger nga dyan, sinasabi, mga tigapagtanggol ni Apo, hindi namin pinagtatanggol. Kung may mali naman talaga at kung may kaso si Pastor Apollo Kibuloy, hindi ko, i-push nyo yan. Kasi sinasabi lang namin dito, idaan nyo sa tamang proseso. Porket nakita yung content ko si Kibuloy, protector agad ni Kibuloy. Ano daw, pinagtatanggol lang mali. Hindi namin pinagtatanggol dito yung hindi namin pinagtatanggol dito yung kaso ni Apollo Kibuloy. Pinagtatanggol namin yung karapatan niya. Para sa kaalaman nyo lang ha. Kasi kahit na mayaman, kahit kilalang tao yan si Pastor Apollo Kibuloy, tao pa rin yan na kailangan na bigyan ng karapatan niya at bigyan ng karapatan niyang pangtao. Lahat naman tayo dito, kahit mayaman, mahirap dito sa mundo, kailangan pantay-pantay tayo dito pagdating sa karapatan pangtao, no? Yung iba kasi makikitid ang isip eh. Porket pinagtanggol mo lang yung isang tao, dakdak agad sila eh. No? Tsaka yun nga, ulitin ko, ang pinaglalaban dito ni Senator Robin Padilla, hindi dahil sa magkaibigan at sa utang na loob, no? Ano na lang yun, parang mga maliliit na bagay na pinapahalagahan ni Senator Robin Padilla sa pagiging magkaibigan nila ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero ang talagang pinaglaban dito ni Senator Robin Padilla ay yung tungkol po dun sa paglaban or pagsama or isa si Pastor Apollo Kibuloy sa mga laban sa mga ekonomista, mga sayo na yan. Hindi ko talaga, nabubulol talaga ako dun. Ekonomista. Hirap no, kasi hanggang ngayon may sugat pa rin yung dito ko. Na ganun kasi sa pagyuko ko. Tama Sir Jay, ang tambalus-lus lang naman ang makitid. Totoo naman eh, kahit yung mga vlogger, sita sila ng sita sa amin. Ito pa, yung mga vlogger na nagsasalita na, todo protect kayo kay Kibuloy niya. Mga bayad daw kasi kami. Mga bayad daw kasi kami, kaya todo protect, no? Walang niya. Isipin nyo na lang hindi nyo kino-content, no? Hindi nyo kino-content yung ginagawang magaganda ni Pangulong Bongbong Marcos, kung meron man. Hindi nyo kino-content si Romualdez, hindi nyo kino-content si Risa, ang kino-content nyo lang si Kibuloy, si Tatay Digong. Ano ba talaga kayo? Saan ba kayo naka-defender? Defender ba kayo ni Tatay Digong? Puta na, paano pag wala na yung issue? Nga na. Pustahan tayo dito, no? Pagtapos ng issue na to, pag natapos na to, itong issue na to, medyo kumalma na to. Tingnan mo, yung ibang vlogger dyan, gagawa na naman ng mga fake news yan. Para may ma-content na naman sila. Mga ilang araw, mga ilang buwan, tingnan nyo. Di ba, susulpot na naman na panibagong issue dyan, katulad nung may lalaki daw si BP Sara. So ito, idugtong na rin din natin tong lokong to. Tawang-tawa ako dito. Napanood ko to kay Banat Bay. Tawang-tawa ako. Sabi ko, si tatay hindi nagre-research yun. Lakas pa ng pa-interview niya dun sa... lakas pa ng pa-interview niya dito. Tapos nga. No? Sabi ko, ano ba naman to nangyari dito? So, di ko alam kung tanong natin, anong pangalan niya. Ano to? Apollo Kibuloy was possibly left the country. Judicial analysis. Ito, di ba, pakinggan nyo to natin pala. Pwede naman pala lakihan to eh. Lakihan natin yung video. Pakinggan nyo to. Alam ko napanood nyo na to kay Banat Bay kagabi. Pero tawang-tawa ako dito eh.
political affairs and political analyst, Professor Ronald Llamas said Yan, si that Professor there is pala. a possibility that religious group leader Apollo Kibuloy has already left the country, even though there were pictures spreading on social media. Posible na si Kibuloy, nagpapakita na nandito siya, pero nakaalis na. Kibuloy was seen in pictures with former President Rodrigo Babalat Duterte, yung who is labi. now the administrator of Kibuloy's religious group properties. According to Posible Llamas, the nakaalis. pictures may not be the most recent and are simply being used to deceive the public. Hindi ko sigurado kung yung picture na yan ay present picture eh. Pwede kasing later yan eh. Pwedeng pang divert siya ng attention. Llamas added Kibuloy can leave the country as easy as it is if he intends to pass through Mindanao going to Sama. Kahit sabihin ng Bureau of Immigration na mo hold departure order, kung galing ka sa Mindanao, madaling tumakas, madaling lumabas ng bansa. Kibuloy is now facing a number of cases that await him, and now his case in another country has been unsealed and he still doesn't appear for the Senate hearing. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. We serve the people. We give glory to God. Nakakatawa dito, no? Nakakatawa itong balita. Turo na doon sa UNTV. Hindi ba lang muna sila nagre-research? Hindi mo lang muna pinag-aaralan bago nila ilabas dyan sa network nila. Tapos nagpapaniwala sila doon kay Kalbo. Sigurado ako, nakalabas na yun ng bansa. Yung pinapakita nilang picture, una-una, si Banat Bay nag-live nung nasa airport siya, di ba? Papuntang Davao. Sabi niya pa nga, Hong Kong pa nga yun eh. Pero wala eh, biglang nag-announce eh. Kaya nahuli. No? Tapos etong balita na to, ay kailan lang ba to? Tingnan natin ha. Saan yung date? Hindi ko makita yung date. Yung date niya ay 20 hours ago. No? Si Pastor daw. Bali kahapon lang to in-upload. Kahapon lang. Kahapon lang ba? Kahapon nga lang. Ay mali ata itong napanood ko. Ay ito nga yun. Tama nga. Oo. So sabi niya nakaalis na daw. Kaya nagkaroon na naman tuloy yung mga tulongges ng mga vlogger ng content. Sabi ko sa'yo, alam ko dito nila kinuha yun eh. Ano sila, samot-saring gawa ng thumbnail. Pastor Kibuloy, tumakas na sa bansa, naduwag. Pastor Kibuloy, hindi na tinakasan na ang atraso sa Pilipinas. Ayun, talaga, timawa eh, no? Ay, puro Kibuloy na lang, Kibuloy ng Kibuloy. Nakakaya, no? Naturingan na professor ka, pero walang nagpa-interview ka pa talaga. Natatawa nga ako dun eh, hindi ko pa nagagawa ng reaction yung about dun, yung tatlo sila ni Model of Maynila. Tapos may kasama pa silang iba eh, tatlo sila oh. Pinag-uusapan nila si Tatay Digong. Sabi ko, sige, dyan lang kayo. Antayin nyo lang. Ito